Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4116. Kagalang-galang na Archfiend. Dito na naglakad papasok sa tent ang isa sa mga sundalo ng Fiend bago maingat na magtanong ng, nawalan ng malay ang Daryl Darby na iyon. Ano na po ang gagawin natin sa kanya? Dito na nanlalamig na kumislap ang mga mata ni Archfiend Antigonus habang sumasagot ng, ano pa ang gusto mong gawin natin sa isang iyan? Patayin mo siya, wasakin mo ang diwata niyang kaluluwa at katawan. Wala nang pakinabang si Daryl Darby sa mga ito kaya wala na silang rason para panatilihin pa itong buhay. Masusunod po kagalang-galang na Archfiend. Dito na nagmamadaling tinanggap ng sundalo ang utos habang kumikilos para tapusin si Daryl. Sandali. Dito na sila pinigilan ng kanina pang tahimik na si Morticia. Hindi lang isang pangkaraniwang tao si Daryl, kagalang-galang na Archfiend. Isang malaking kawalan para sa atin ang pagpatay sa kanya. Kaya mas maigi kung pananatilihin natin siyang buhay para magamit sa hinaharap. Habang nagsasalita, agad na nagpakita ng pagkaseryoso at sincerity ang maselang itsura ni Morticia. Hindi rin alam ni Morticia kung bakit niya gustong iligtas si Daryl. Hindi naging madali para sa kanilang talunin si Daryl sa Silverfield Mountain kaya isang malaking kahihiyan sa kanila ang pagdala nila rito ng ganoon-ganoon na lang. Dito na ikanaway ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga kamay habang sumasagot ng, sige. Ikaw naman ang nagdala sa kanya rito. Ikaw na ang baalang magdesisyon sa kung anong gusto mong gawin sa kanya. Dito na tumanggaw si Monica bago nagmamadaling lumabas sa tent. Samantala, sa kabilang banda, kasama si Oliver sa libu-libong mga sundalo ng Black Tortoise na pinamunuan ni Calore Phoenix papunta sa bagong teritoryo ng mga demonyo. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa batong palasyo na nakatayo sa bago nilang teritoryo. Makikita rito ang lahat ng namumuno sa angkan ng mga demonyo na nagpakita ng seryosong itsura sa kanilang mga mukha. Dito na naging mabigat at kapansin-pansin ang tensyon sa paligid. Makikitang nakaupo ng may bagsak na mukhang si White Tiger King. Kaya agad na kinabahan si Oliver nang makita niya ang mga ito. Oliver, dito na napatayo ang Black Tortoise King. Agad itong tumingin kay Oliver para magtanong ng, bakit hindi ka sumama sa amin papunta sa bagong teritoryo? At ano ang ginawa mo kasama ng 3,000 mga mandirigma ng Black Tortoise na isinama mo sa iyo? Ako, agad na nagpanik sa tanong ng kanyang ama si Oliver habang napapakamot sa kanyang ulo at nagmamadaling humahanap ng isasagot. Paalis na po kami nang matanggap namin ang balita tungkol sa papalapit na mga Fiend sa atin. Masyado na pong mabilis ang mga nangyari kaya hindi ko na po ito na i-report sa inyo, Ama, kaya agad ko pong binuo ang aking mga tauhan para magpunta sa mga iyon. Gumaan naman ang mukha ni Black Tortoise King nang marinig niya ang paliwanag nito. Dito na siya nagtanong ng, at pagkatapos, nang mapabagsak po naming ang mga Fiend ay napadaan po kami sa kanyan kung saan nagpapahinga ang kagalang-galang na si Darby, dito na po nangyari ang isang bagay. Pinilit ni Oliver na panatilihin ang kanyang poster habang nagkukwento. Mayroong nangyari, dito na nagulat ng husto si Black Tortoise King. Kasabay nito ang biglaang pagtayo ni White Tiger King bago nagmamadaling magtanong ng, ano ang nangyari. Itinuring nilang bayani ng mga demonyo si Daryl kaya isang malaking bagay sa kanila na malaman kung ano ang nangyari rito. Naruroon din ang kanyang anak na si Leia. Hindi naman sumagot si Oliver habang napapatingin kay Calore Phoenix na nakatayo sa kanyang tabi. Alam ni Oliver na hindi niya makukumbansi ang mga tao sa paligid sa ilang mga bagay. Pero naiba ito kay Calore Phoenix na isa ng elder ng Red Sparrows, mayroon ng bigat ang mga salita nito sa lahi ng demonyo. Dito na napatingin ang lahat kay Calore Phoenix. Dito na itinaas ni Calore Phoenix ang kanyang kamay na parabang mayroon itong sinesensyasan. Agad namang lumabas ang dalawang mga mandirigma ng Black Tortoise para dalhin ang walang malay na si Leia nang makita nila ang senadoryas ni Calore Phoenix. Leia, dito na nasaktan ng husto si White Tiger King nang makita niya ang kanyang anak. Ano ang nangyari? Naramdaman niyang hindi maganda ang aurang nilalabas sa katawan ni Leia. Agad na namula ang kanyang mukha habang nagpapakita ng mga simptomas na parabang nalalason ang buo nitong katawan. Agad namang napatakbo papunta sa kanyang kapatid si Mona habang nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang mukha.
Ano ang nangyari sa kapatid ko? Bakit siya nagkaganito? Maaari mo bang sabihin kung ano ang nangyari? Mahal na mahal pa rin ni Mona ang kanyang kapatid kahit na nagawang kontrolin ni Leia ang buong buhay nito. Kamahalan, dito na nagsalita si Calori Phoenix. Huwag po kayong mag-alala dahil wala na po sa panganib ngayon si Leia na kumonsumo ng Red Sparrow Pill. Dito na tumingin sa paligid si Calori Phoenix habang hindi na mapigilan ang galit na kanyang nararamdaman habang sinasabi na, ikinalulungkot kung sabihin na naloko tayo ng mga kasinungalingan ni Daryl. Nagmukha siyang matapang at tapat pero sa totoo lang ay isa talaga itong walang hiyang manyak na lalaki. Ano? Agad na nagbago ang mukha ng lahat kabilang na si White Tiger King, Black Tortoise King at ibang mga pinuno sa lahi ng mga demonyo nang dahil sa kanilang narinig. Kabanata 4117. Agad na kumunat ang noo ni White Tiger King habang mapait na sumasagot ng, huwag kang magpadalos-dalos sa iyong mga sinasabi, Calori Phoenix. Huwag mong kakalimutan na espesyal na pinili ng tumayong Empress ng Red Sparrow si Daryl Darby para maging kanyang tagapagmana nang ibigay niya rito ang kanyang Power of Bird Ancestor. Nagawa mo rin siyang turuan ng inyong pamamaraan pagkatapos nito. Agad na sumangayon ang ibang mga pinuno ng demonyo nang marinig nila ang sinabi ni White Tiger King. Oo nga, mag-isip ka nga muna bago ka magsalita. Niligtas ni Daryl ang buong lahi ng demonyo kaya paano ito magiging isang manyak? Dito na iniling ni Calori Phoenix ang kanyang ulo habang hinaharap ang usapan GN lahat. Dito na niya pinag-isipang sabihin na, magbibiro ba ako sa mga sandaling ito? Pinainom ni Daryl si Leia ng Essence of Delusion sa kuweba para mapagsamantalahan ito. Mabuti na lang at nakarating doon sa tamang oras si Oliver para mailigtas siya. Masyado nang aligaga si Leia nang makarating ako roon kaya agad ko siyang binigyan ng Red Sparrow Pill na nagtanggal sa kanyang malay hanggang ngayon. Dito na kami bumalik ni Oliver sa kuweba pagkatapos nito. Hindi na namin makita kung nasaan si Daryl pero agad naming napansin ang bakas ng isang laban sa paligid ng kuweba. Punong-puno na ito ng katawan kaya naiisip ko na baka nga nahuli ng mga Finn si Daryl Darby. Dito na napatingin si Calori kay Black Tortoise King habang sinasabi na, si Oliver mismo ang nagsabi nito sa akin. Kaya maaari ninyo siyang tanungin kung gusto ninyo. Dito na biglang natahimik ng husto ang batong palasyo. Dito na nagpalitan ng tingin sina Black Tortoise King at White Tiger King habang hindi maitago ang pagkagulat sa kanilang mga sarili. Hindi nila inasahan na pagsasamantalahan ni Daryl Darby ang nag-aalaga ritong si Leia. Dito na nagsalita si Black Tortoise King pagkatapos ng ilang segundo habang nakatingin ang kanyang mga mata kay Oliver. Totoo ba ito? Dito na biglang napatingin ang lahat kay Oliver. Napahinga naman ng malalim si Black Tortoise King habang nagtatanong ng, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Calori Phoenix, Oliver? Opo, totoo ang lahat ng ito. Dito na biglang tumanggaw si Oliver habang sumasagot ng, opo, totoo po ang lahat ng sinabi ni Calori Phoenix. Dumaan po ako sa kanya ng makarinig po ako ng kakaibang ingay mula sa kuweba kaya agad po akong nagpunta roon para makita kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad ay nakita ko si Daryl Darby na nagbigay kay Leia ng Essence of Delusion. Pupunitan na niya ang mga damit nito nang sumugod ako papasok sa kuweba pero nakonsumo na nito ang pill na ibinigay ni Daryl. Habang patapos sa kanyang talumpati, agad na nagpakita ng galit na itsura si Oliver habang sinasabi na, hindi ko na napigilan pa ang aking galit kaya agad ko siyang sinermonan. At pagkatapos ay agad kong dinala palayo si Leia papunta sa isang bulubundukin. Sinubukan kong gamutin ang epekto ng Essence of Delusion pero masyado pa ring limitado ang aking lakas kaya wala akong nagawa rito na kahit ano. Mabuti na lang po at dumating sa tamang oras si Calori Phoenix para bigyan si Leia ng Red Sparrow Pill para kumalma. Dito na biglang yumangay ang batong palasyo nang magsimulang mag-usap-usap ang lahat. Nagmukhang isang tapat at mabait si Daryl. Hindi makapaniwala ang lahat na ito ang tunay niyang kulay. Itinuring din siyang bayani ng buong lahi ng demonyo. Pero mukhang naging clouded nga ang pagdedesisyon nila pagdating sa bagay na ito. Pero, agad na napakunot ang noo ni Black Tortoise King habang iniiling ang kanyang ulo at sinasabing, pero ayon sa aking nalalaman, hindi ganoong klase ng tao si Daryl Darby. Dito na napatingin ang lahat kay Black Tortoise King habang nagtataka sa kanyang mga sinasabi. Naruroon na ang lahat ng ebidensyang kinakailangan nila. Kaya ano pa ang dapat nilang pagsuspetsahan?
Kasabay nito ang pagiling ni White Tiger King habang sinasabi na, siguradong may nangyari pang iba rito. Kilala ko si Daryl Darby kaya alam ko na hindi siya gagawa ng ganitong klase ng bagay. Dito na nabahala si Oliver kaya agad na bumuka ang kanyang bibig. Black Tortoise King, bago pa man siya makapagsabi ng kahit na ano, agad na umabant si Calori Phoenix habang nagngingit-ngit ang kanyang ngipin at sumasagot ng, White Tiger King, Black Tortoise King, ikinalulungkot kong sabihin na nagkakamali kayong dalawa. Niloko, tayong lahat ni Daryl Darby hindi lang niya gustong pagsamantalahan si Leigh pero muntik na rin itong kunin ang pagkababae ni Mona. Dito na tumingin si Calori kay Mona bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Nagpunta ko noon sa kwarto ni Daryl Darby sa unang gabi ng pagbabalik ko rito nang makita ko ang pagkasunog ng damit ni Mona nang dahil sa Power of Bird Ancestor. Siguradong hinding-hindi ito sasabihin ni Calori kung nangyari lang ito sa Nine Mainland. Sa bagay, tungkol pa rin ito sa pagiging puro ng isang babae. Pero naiba ang lahat ngayong sa loob ng mismong teritoryo ng demonyo ito nangyari. Masyadong naging konserbatibo ang mga babae sa kanilang lahi kaysa sa mga babae sa Nine Mainlands. At higit sa lahat ay nawala na ng respeto si Calori Phoenix kay Daryl kaya gusto nitong ipakita kay White Tiger King at sa kahit na sino ang tunay na kulay ni Daryl. Ano, dito na muling yumangay ang batong palasyo ng dahil sa usapan ng lahat. Hindi lang si Leigh ang nabiktima ng uhaw na si Daryl dahil maging si Mona ay muntik na rin itong mabiktima. Nagawa niyang mapagsamantalahan ang dalawang anak ni White Tiger King. Masyado na itong walang hiya sa kanyang sarili. Wala nga talaga itong hiya. Kabanata 4118. Ako, dito na dahan daw ang naglakad palabas si Mona. Namula ang kanyang mukha sa sobrang kahihiyan habang bumubulong sa lahat. Nakipagkita ako kay Daryl Darby noong gabing iyon dahil gusto kong makita ng personal ang Power of Bird Ancestor. Hindi naging malapit si Mona kay Daryl pero isa pa rin siyang direktang tao kaya ayaw nitong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kahit na anong tungkol sa kanya. Sa bagay, kasalanan niya rin naman ang lahat ng nangyari noong gabi na iyon. Agad namang umiling ang ulo ni Calori Phoenix habang sinasabi na, masyado ka pang bata para maintindihan ang mga bagay na ito, Mona. Hindi mo syempre alam kung ano ang kayang gawin ng Power of Bird Ancestor. Maaari ngang sugatan si Daryl pero hawak pa rin nito ang Power of Bird Ancestor kaya mayroon pa rin siyang kakayahan na kontrolin ito ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Sinasabi ko lang na dapat ay matagal na niya itong itinago kung hindi talaga gusto ni Daryl na magkalat ng apoy ang kanyang Power of Bird Ancestor. Pero sinadya pa rin niyang panuulin ang pagkasunog ng iyong damit sa harapan niya. Dito na tumingin si Calori Phoenix sa kanyang paligid. Sinadya ni Daryl Darby ang lahat ng kanyang ginawa noong gabing iyon. Dito na huminga ng malalim si Mona habang nanginginig na sobrang galit. Siguradong nagpapanggap lang si Daryl noong gabing iyon kung totoo. Nga ang mga sinabi ni Calori Phoenix. Magagawa nitong apulahin ang apoy ng Power of Bird Ancestor ng walang kahirap-hirap pero mas pinili pa rin itong panuulin ang pagkasunog ng kanyang damit. Agad namang nagbago ang itsura ni White Tiger King habang hindi mapigilan ang galit sa kanyang sarili. Dito na niya hinampas ng malakas ang kinauupuan niyang trono bago siya tumayo at sumigaw ng, hindi ako makapaniwala na nirespeto natin si Daryl Darby para lang pagsamantalahan ang aking mga anak. Wala na siyang kasing sama. Nirespeto ko rin siya ng husto. Siguradong ako na ang magdadala ng ulo nito sa sandaling mag-cruise muli ang aming mga landas. Oo nga. Dapat lang na mamatay ang mga nakakadiring manyak na kagaya niya. Agad namang nagpakita ng galit ang ibang pang mga lider sa batong palasyo habang gigil na nagsasalita sa isa't isa. Nagkunwari namang nakikiisa si Oliver sa galit ng mga ito pero sa totoo lang ay hindi na niya maitago pa ang pagkasabik sa kanyang dibdib. Sa huli ay hindi na niya naitago pa ang ngiti sa kanyang mukha. Nagawa niyang magtagumpay na ipasa ang lahat kay Daryl. Kailangan niya rin siyempreng magpagpasalamat kay Calori Phoenix sa tulong na ibinigay nito sa kanya. Masyadong abala ang isipan ng lahat kaya wala nang nakapansin pa itsura ng kanyang mukha. Maliban kay Black Tortoise King na napasimangot sa kanyang sarili. Maaari kayang may hindi pa sila naririnig sa nangyaring ito. Bakit? Matutuwa ng ganito ang mukha ng kanyang anak. Kayong lahat. Dito na bumalik sa kanyang trono si White Tiger King habang tumitingin sa paligid at sinasabi na,
buong kahihiyan kong inaanunsyo sa inyong lahat ngayon ang pagputol natin sa anumang kaugnayan ng ating lahi kay Daryl mula sa araw na ito. Wala na tayong kinalaman sa kahit na anong mangyayari sa kanya mula ngayon. Nagalit ng husto si White Tiger King nang sabihin niya ang mga bagay na iyon. Nirespeto niya si Daryl ng husto kaya hindi niya inasahan na pagsasamantalahan nito ang kanyang mga anak. Pero walang kaalam-alam si White Tiger King na naloko siya ni Oliver. Ito talaga ang nagsinungaling sa kanilang lahat dahil maging si Calore Phoenix ay nagawa nitong lokohin. Masusunod po ang inyong utos, kamahalang White Tiger King. Dito na nagmamadaling sumangayon sa utos ang lahat ng mga namumunong demonyo sa Palasyong Bato. Napagod ng husto rito si White Tiger King na para bang wala nang natitira pang enerhiya sa kanyang katawan. Dito na niya ikanaway ang kanyang kamay bago sabihin, sige na, makakaalis na kayong lahat. Dito na umalis ang mga pinuno ng demonyo sa Batong Palasyo. Agad ding, inutusan ni Mona ang kanyang mga tagapaglingkod na dalhin ang kanyang kapatid sa kanyang silid. Gamaan naman ng husto ang dibdib ni Oliver habang palabas ng Batong Palasyo kasama ng lahat habang nakakaramdam ng kaunting pag-aalala sa kanyang sarili. Nagawa niyang magtagumpay sa panenetop kay Daryl pero pansamantala lang ang bagay na ito. Hindi matutulog habang buhay si Leia kaya malaki ang tsansang sabihin nito ang totoo sa sandaling magkaroon na ito ng malay. Ano na ang gagawin niya? Mas tumindi ng tumindi ang pag-aalala ni Oliver habang iniisip niya ito palabas ng Batong Palasyo. Samantala, sa kampo ng mga Fiend, nagalit ng husto si Archfiend Antigonus nang hindi yumapekto ang plano niyang i-blackmail si Nine Heaven Emperor para pasukuhan ito. Dito niya inutusan ang mga Fiend Martyrs na gumawa ng paraan para masira ang mga innate formations. Hinding-hindi mapapantayan ng mga Fiend Martyrs ang kakayahan ni Archfiend Antigonus kaya natural lang na mabaigo sila na wasakin ang formation kung hindi ito magawa ni Archfiend Antigonus. Dito na tuluyang nagalit si Archfiend Antigonus. Kagalang-galang na Archfiend, dito na naglakad paabant si Yuda. At sa pamamagitan ng kaunti niyang tapang ay nagawa nitong sabihin na, imbes na gamitin po ninyo ang buo ninyong oras para sirain ang mga formation na ito, mas maigi kung makakapag-isip po tayo ng ibang paraan para magawa iyon. Mayroon ka pa bang plano na naiisip? Hindi makapaghintay na Simon got ni Archfiend Antigonus. Tumigil sandali si Yuda para makapag-isip bago dahan-daw ang sabihin na, nakatanggap po ako ng balita na lumipat daw po ang tribo ng demonyo sa bagong teritoryo. Nagawa nilang patayin ang ilan sa ating mga mandirigma habang naglalakbay kaya naiisip ko po na magpadala ng isang team sa bago nilang teritoryo para sa pilitang pasunurin sa atin. Kabanata 4119. Dadalhin ang mga demonyo sa gitna ng labanan sa sandaling mapasuko natin ang mga ito. Gagamitin natin sila para pagurin ang innate formation. Agad naman tayong aatake sa sandaling paubos na enerhiya ng mga formation na ito. Sigurado naman ako na makakarating tayo sa Imperial Sky pala sa pamamagitan nito. Dito na natahimik si Archfiend Antigonus bago tumatainggong sumagot ng, mukhang maganda ang planong naiisip mo. Kung ganoon ay ikaw na ang bahala rito. Opo, kagalang-galang na Archfiend. Sumasangayong sagot ni Yuda bago nagmamadaling maglakad palabas sa tent. Pagkatapos ng ilang minuto ay agad siyang naghanap sa bagong teritoryo ng demonyo kasama ang 5,000 mga mandirigmang Fiend. Samantala, sa bagong teritoryo ng mga demonyo, tumayo si Oliver sa labas ng Batong Palasyo. Babalik na sana ito para ik-ek si Leia ng mapalingon at mapatigil siya sa kanyang nakita. Dito niya nakitang nakatayo ang ama niyang si Black Tortoise King sa kanyang likuran habang tinatitigan siya nito ng husto. Mapapansin sa mga mata nito ang ilang bakas ng suspicion sa kanyang anak. Ama, nang inig ng husto ang katawan ni Oliver habang nasa ilalim ng matalim na tingin ni Black Tortoise King pero agad pa rin itong napangiti habang nagtatanong ng, bakit niyo po ako tinitingnan ng ganyan? Hindi naman sinagot ni Black Tortoise King ang tanong ng kanyang anak. At sa halip ay sinabi nitong, sumama ka sa akin, mayroon akong itatanong sa iyo. Dito na siya tumalikod para magpunta sa isang bundok na nasa likuran ng teritoryo. Agad namang sumunod dito si Oliver, hindi niya nagawang salungatin ang mga utos ng kanyang ama. Wala namang ipinakita na kahit anong emosyon ang mukha ni Black Tortoise King habang papunta roon. Hindi naman ito nagawang questionin ng anak niyang si Oliver. Mabilis na nakarating ang dalawa sa bundok.
Isa itong tahimik na lugar at hindi ganoon karami ang mga taong nagpupunta sa lugar na iyon. Ama, dito na biglang nakaramdam si Oliver ng napakatinding nerbiyos habang maingat na nagtatanong ng, ano po ang nangyari? Bakit po natin kailangang mag-usap dito? Maaari nang ito na ang konsensya ni Oliver kaya hindi siya mapakali sa ginagawa ng kanyang ama. Ito ang mga salitang maririnig sa paligid habang namumula ang mukha ni Black Tortoise King sa sobrang galit. Lumuhod ka, sigaw nito, nang inag naman ang buong katawan ni Oliver sa biglaang pagsabog ni Black Tortoise King. Dito na tumiklap ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na itong lumuhod sa lupa. Matanong nga kita, matalim na titig ni Black Tortoise King kay Oliver habang nanlalamig na nagtatanong ng, ano talaga ang nangyari kay Lee? Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon din. Itatakwil kita sa sandaling magsinungaling ka sa harapan ko. Si Black Tortoise King ay isang lalaking may malawak na karunungan. Maraming beses na itong nakipag-usapo kay Daryl kaya hindi siya naniniwala na isa itong manyak. At higit sa lahat, kilala niya ang kanyang anak. Kaya alam niyang gagawin ni Oliver ang lahat makuha lang ang gusto nito. Matagal nang gusto ni Oliver si Leah mula noong mga bata pa lang sila. At kung titingnan, ang totoong nang molestya kay Leah ay hindi si Daryl kundi ang sarili niyang anak na si Oliver. Agad na pumasok ang bagay na ito sa isipan ni Black Tortoise King sa Batong Palasyo pero hindi pa rin siya nakasiguro rito. Pero agad niyang nakumpirma na tama ang kanyang hinala nang makita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang anak na si Oliver. Ama, dito na bumagsak ang pawis na si Oliver habang sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Narinig mo naman ang lahat ng sinabi ko sa Batong Palasyo hindi ba? Totoo ang lahat ng iyon. Nang inig sa sobrang takot si Oliver pero alam niyang hindi pa rin niya dapat sabihin ang katotohanan. Katotohanan, agad na bumagsak ang mukha ni Black Tortoise King habang sumisigaw ng, maaari nang hindi ka pakilala ng iba para maloko mo ng ganito pero ako pa rin ang ama mo. Kitang-kita ko ang ngiti sa mukha mo sa labas ng Batong Palasyo kanina. Kaya iniisip mo bang mapapalampas ko ito? Kung ako sa iyo ay sabihin mo na ang totoo bago kita itapon kay White Tiger King at itakwil bilang aking anak. Isang kagalang-galang na lalaki si Black Tortoise King kaya hinding-hindi nito hahayaan ang kanyang anak na may mensala ng ganito sa kanilang lahi. Dito na namutla ang mukha ni Oliver habang sumasagot ng, huwag po, ama. Sasabihin ko na po sa inyo ang lahat. Kilala sa kawalan nito ng awa si White Tiger King sa buong lahi ng mga demonyo kaya siguradong makikita ng kahit na sino ang kanilang katapusan sa sandaling bastyusan nila ito sa anumang pamamaraan. Dito na inamin ni Oliver ang buong pangyayari. Sa huli ay walang tigil nitong inuntog ang kanyang ulo sa lupa hanggang paulit-ulit habang nag-uumiyak na humihingi ng paumanhin at nagmamakaawa sa harapan ng kanyang ama. Kasalanan ko po ang lahat, ama. Isa po akong hayop. Hindi ko dapat pinagsamantalahalan si Leah. Patawarin niyo po ako kahit ngayon lang, ama, nagmamakaawa po ako sa inyo. Isa ka talagang. Dito na nagalit ng husto si Black Tortoise King matapos niyang malaman ang katotohanan. Agad niyang itinuro ang nanginginig niyang daliri kay Oliver habang sumisigaw ng, nakakadiri kang hayop ka. Si Daryl Darby ang bayani ng ating lahi pero nagawa mo pa rin siyang suron ng ganito sa aming lahat. Dapat lang na ikahiya ng buong lahi ng demonyo ang pananatili mo rito. At pagkatapos ay huminga ng malalim si Black Tortoise King habang sumasagot ng, pupunta ka ngayon kay White Tiger King para aminin ang lahat ng ginawa mo ngayon din. Nakadepende na sa paghingi mo sa kanya ng paumanhin ang magiging parusa niya sa iyo. Dito na tumalikod si Black Tortoise King para umalis. Kabanata 4120. Masyado itong malayo sa gustong mangyari ni Black Tortoise King. Anak niya pa rin siyempre si Oliver. Pero hindi na magagawa pang tumingin ng direkta ni Black Tortoise King sa mata ng bawat demonyong makikita niya sa sandaling hindi niya ito ginawa para malaman ng lahat ang katotohanan. Si Daryl ang tinitingalang bayani ng kanilang lahi at nagawa ito pagbintangan ni Oliver sa isang heinous crime, na isa ring uri ng pambabastos sa buong lahi ng demonyo. Isa itong malaking problema para sa kanya. Ama, agad na napuno ng desperasyon si Oliver nang makita nitong papaalis na si Black Tortoise King. Agad itong umaban para hawakan sa binti ang kanyang ama at magmakaawang sabihin na, nagmamakaawa ako sa iyo, ama. Ayaw ko pong masentensyahan at maparusahan.
Ayaw ko pa pong mamatay. Natatakot talaga si Oliver para sa sarili nitong buhay. Hindi niya kailanman na-imagine na makakagawa ng ganitong desisyon ng kanyang ama. Ang ginawa nitong pagbibintang kay Daryl ay isang uri ng krimen na dapat lang sentensyahan ng masa. Hindi na niya maisip pa hanggang sa ngayon kung ano ang magiging kapalit ng kanyang mga nagawa. Dito na nanatiling hindi gumagalaw si Black Tortoise King habang nagmamakaawa ang kanyang anak. Kung ganoon ay sana naisip mo yan nang pagbintangan mo ang kagalang-galang na si Master Darby. Bumagsak na ng husto ang mukha ni Black Tortoise King noong mga sandaling iyon habang namumuhing sinasabi na, dinasmaya mo talaga ako sa pagkakataong ito, Oliver. Nagawa tayong mga demonyo na iligtas ng kagalang-galang na si Master Darby sa pagkakakulong pero ito ang ipapalit mo sa kabutihang loob na ibinigay niya sa ating lahat. Kahit na mapatawad pa kita, iniisip mo pa rin ba na magagawa ito nina White Tiger King at ng ibang mga pinuno ng ating lahi? Ano na lang ang mangyayari sa tribo ng Black Tortoise sa sandaling pagtakpan kita ng ganito? Huwag po, ama. Nawawala na sa sarili si Oliver noong mga sandaling iyon habang nakaluhod na nagmamakaawa at yumuyuko sa harapan ng kanyang ama. Isipin niyo na lang po kung gaano malulungkot si Ina sa sandaling ibigay niyo ako kay White Tiger King. Alam ko pong nagkamali ako, ama. Kaya patawarin niyo po ako kahit ngayon lang. Nagpakita ng nakakaawang itsura si Oliver noong mga sandaling iyon habang sinasabi ang tungkol sa kanyang ina. Agad namang napahinga ng malalim dito si Black Tortoise King habang lumalambot ang matalim niyang tingin. Ang ina ni Oliver ay ang pinakamamahal ni Black Tortoise King, pero nagawa pa rin itong isumpa ng kapalaran nang magkaroon ito ng isang nakamamatay na sakit noong bata pa lang si Oliver. Agad na tinawag ni Black Tortoise King ang lahat ng manggagamot na kanyang mahahanap pero wala pa rin itong naitulong sa paggaling ng kanyang asawa. At sa kasamaang palad ay namatay ang ina ni Oliver habang nakakulong pa ang buong lahi ng demonyo sa isang bahagi ng Godly Region. Nakonsensya ng husto si Black Tortoise King kay Oliver nang marinig niya iyon. Sige, pagkatapos ng maiksi nitong katahimikan ay muling nagsalita si Black Tortoise King. Patatawarin kita pero sa pagkakataon na ito lamang. Maraming salamat po, ama. Hindi na napigilan pa ni Oliver ang kanyang sarili. Dito na niya sinubukang makatayo pero agad siyang bumalik sa pagkakaluhod nang makita niya ang mukha ng kanyang ama. Maaari ngang mapatawad kita pero hindi pa rin ito mababago ang magiging reaksyon ni White Tiger King at ng ibang mga pinuno ng demonyo. Nanlamig ng husto ang mukha ni Black Tortoise King habang hindi nagpapakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Mas mabuti kung bumawi sa lahat ng nagawa mo bago pa gumising si Leo kung gusto mo talagang mabuhay. Bumawi sa mga nagawa niyang pagkakamali. Dito na kumabog ng malakas ang dibdib ni Oliver. Ano ang ibig mong sabihin, ama? Sisigot na si Black Tortoise King nang makarinig sila ng isang malakas na tunog mula sa entrance ng bago nilang teritoryo. Ito ang tunog na maririnig lamang ng lahat sa sandaling mayroong malaking pag-anunsyo sa kanilang tribo. Agad na nagpunta si Black Tortoise King sa batong palasyo kasama ni Oliver nang walang pag-aalinlangan. Agad na nakarating si White Tiger King at ang ibang mga pinuno sa batong palasyo. Agad na nagpakita ang mga ito ng seryosong mga mukha. Ano ang nangyari? Tanong ni Black Tortoise King. Diretso namang tumayo sa tabi si Oliver habang sinusubukang pigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Masyado na itong malayo sa saya at gone na kanyang naramdaman kanina. Dito na huminga ng mahina si White Tiger King habang nakatingin kay Black Tortoise King bago sabihin, nakatanggap ako ng balita na si Yuda, isa sa mga Fiend Martyrs ni Archfiend Antigonus ay papunta na sa bago nating teritoryo kasama ang hukbo na binubuo ng 5,000 mga Fiend. Dito na siya tumingin sa paligid habang sinasabi na, isa itong seryosong bagay para sa ating lahat. Dapat na tayong magpadala ng isang mandirigma para i-distract si Yude dahil kung hindi ay wala na tayong mapagtatagwan sa sandaling madiskubre nito ang bago nating tirahan. Agad namang napatango rito ang ibang mga leader. Si Yuda ang isa sa 12 mga Fiend Martyrs kaya natural lang na magtanglay ito ng nakakatakot na husay sa pakikipaglaban. Masyadong delikado ang misyon para ma-distract ito kaya sapat na ang isang pagkakamali para mamatay ang sinumang sasalubong dito. Dito na tumingin sa paligid si Black Tortoise King bago tumama ang kanyang paningin kay Oliver. Hayaan ninyong si Oliver ang gumawa nito. Kumislap ang mga mata ni Black Tortoise King habang nagsasalita, hindi naman nabasa ng kahit na sino ang emosyong nagpapakita sa kanyang mukha.
Ito ang pamamaraan ni Black Tortoise King para tulungan si Oliver na makabawi sa lahat ng nagawa nito. Masyado nang malaki ang krimen na ginawa nito nang pagbintangan nito si Daryl kaya isang kamangha-manghang kontribusyon na ang kakailanganin ng kanyang anak para makuha ang kapatawaran ng buo nilang tribo. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.